So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsubishi Plaridel branch para sa update natin. At nakita rin natin dito sa branch nila itong nag-iisang SYM Cruisim GT 150. So alamin natin yung presyo at yung specification kung sulit nga bang bilhin ngayong 2026. Bagong taon, bagong motor. Ayos na ayos siya. So, umpisa na natin, walk around na natin. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga bang ganitong motorcycle tayo nagkakahalaga ng 128,900 kapag kinuha nyo ng cash at syempre available din po sila sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayong 2026, bagong taon, bagong motor. So sa lahat nga pala ng mga nakagamit sa ng ganitong motorcycle, baka pwede i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga nag-experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So ayun ang mga best no, ngayong 2026, makita na rin natin na merong available sa kasa nila. Dito lang to sa may Mitsubishi Plaridel branch, meron silang isang unit dito na kulay gray. At di rin ako masyadong familiar dito sa colorway niya. So may pagka-gray tapos parang chameleon color yung ano, yung datingan niya. Yung paint job niya kasi pag sumide ka parang violet, tapos pag nag-side ka parang medyo may pagka gray siya or green, ganun yung datingan niya. So nagustuhan ko rito yung specs na to, sobrang sulit ng specs na to, halos lahat meron na. Meron siyang ABS, may traction control, naka-LED, halos lahat ng ilaw na to, yung gas tank niya nasa harap. Okay, nandito sa side na to. Then nakakilis na rin tayo rito at meron tayo dito ang secret key. Meron tayong magandang dash panel, okay, so parang mga 7 inches yata yung laki nito or 5 inches. And then magandang handlebar, magandang upuan. Ito ang taas ng upuan nito, lalo na dito sa kanyang OBR, sobrang taas ng upuan niya. Meron siyang ganitong part na parang sandalan, alam niyo pag parang sa camelback, meron tayong sandalan na ganito. Maluwag yung ating compartment, sulit na sulit to para sa mga long ride. Pwede niyong puntahan, ang dami niyong mailalagay dito na gamit, okay? So, naka-disc brake sa likod at naka-disc brake din sa harap. May ABS na rin yan. Okay? So, sa forma, maganda yung forma, maganda yung headlight, maganda yung taillight. Gusto ko rin yung taillight niya. And then, tingnan nyo naman dito, meron siya dito sa gitna, no? So, may malawak din tayong footboard dyan. Okay? So, pwede tayong maglagay dito ng gamit. Oh. Kasi may utility hook tayo rito sa harap. And, try natin sakyan sa 5.2 na kagaya ko. Okay, so, tingnan natin. So, may side stand kill switch na rin pala ang isang to. Ayan, so, hindi siya wala siyang kickstart dito sa panggilid natin. So, try natin. Okay, 5'2" yung ating height. Uy, sobrang lambot nung kanyang upuan. Doon pa lang, na tayo rito. Sa long ride,
ano tayo rito, goods na goods tayo dito sa long ride. Pati sa OBR, sobrang lambot, tsaka sobrang kapal ng foam na ginamit dito. Ganyan ang itsura natin. Okay, tago muna natin yung utility hook pag di natin ginagamit. Yan, yung legroom natin dito, sobrang lawak din. And then yung extension ng paa. Yan, ganyan tayo kapag nagra-rides, di ba? So may extension tayo ng paa. Okay, ganyan. Okay, tapos yung naman, yung height natin dito 5'2". Ayan, sobrang tingkayad pero manageable siya. Hindi siya yung mabigat na motor kapag naitayo na natin. Ayan, pwede nga nating bitawan, di ba? Ganyan tayo. So hindi siya ganun kabigat. Ayan, tingnan natin yung shock. Maganda yung shock. Yung shock sa likod. Maganda rin yung shock sa likod, oh. Ayan, turning radius sobrang lawak, oh. Tatama tayo rito. Ayan. So may emblem tayo ng yung SYM dito sa harap. Ito talaga nagpa-premium dito, yung SYM dito sa harap. Ayan, so comment ko lang din sa mga switches niya is sana mas upgraded. Okay, so mas premium sana yung dati niyan kasi ang ganda na nung overlooks niya. Diba? Pero pagdating dito sa switches parang tinipid. Yun lang yung naging comment natin dito. Yun lang yung napupunan natin dito. Pero overall, maganda yung design, maganda yung kanyang specs. Doon pa lang panalo na tayo. Tsaka yung presyo is goods na goods para dito. May traction control ka na, may ABS ka pa, di ba? Tapos ganito yung forma. Ayos na ayos. So sa tingin mo, sulit nga bang bumili itong motorcycle ngayon, 2026, bagong taon para sa SYM Cruisim GT 150. Ayos na ayos siya. So, center stand natin. Tingnan natin kung magaan din ba siyang center stand. Napakagaan yung center stand. Ayos na ayos. So yun ang mga best, nakita na rin natin dito sa kasa nila na may available ng Cruisim GT 150. Okay. So napakaganda ng specs na ito. Ang ganda rin ng forma na ito. Kaya ikutan na natin para dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Available po rito ng isang unit. Okay. Para siyang gray and parang purple yung datingan niya. So kasi kapag nag side to side ka, makikita mo yung difference eh. Okay. So ayun, kagandahan dito yung colorway niya. Napaka-minimalist ng itsura niya, napaka-konti lang ng kanyang decals. And then, sa specs, sa price, masasabi natin na overall, approve na approve para sa atin. Okay, ikutan na natin. So, meron tayo rito windshield. Ito is parang smoke type. Medyo, siya, medyo kulay itim. Okay, ayan o, may pagka-black siya. Yung design niya, pero hindi siya yung tinted na tinted. Meron tayong maliit na details dito. Yung iporman natin dito, parang nakalutang to. Parang nakalutang siya, di ba? So may SYM tayo na emblem, may parang carbon fiber finish dito. Yung ating headlight is LED, meron tayong park light dito or daytime running light. Dito naman sa side yung kanyang signal light, and dito sa ilalim para siyang may winglet. Okay, may maliliit din siyang details dito. May maliliit din siyang parang details dito. Ayan, hindi ko alam kung decals ba to or talagang nandyan na siya. Pero mukha siyang decals. Ayan. So, naka-telescopic fork. Meron tayong reflector. Side by side naman yan. Yung kanyang fender. Maganda yung kanyang plastic na ginamit dito. Meron tayong nakalagay na TCS. Okay. Yung traction control niya. May ABS na rin yan. Yan. Mahaba rin yung fender dito. Yung sa likod, hindi naka-open. So, mas madaling linisin. Lalo kapag may mga putek. So sa kanyang tires, naka CST na rin tayo rito. Ang size dito ay 190 by 14. Naka tubeless na rin tayo rito. Naka single disc brake, naka dual pot caliper, at ito yung kanyang ABS. Ayos, no? Harap at likod yan may ABS. Ganda yung mugs. Okay. So sa side naman, dito naman sa side, makita natin may mga pakurba na design. Ayan, hanggang dito. So may extension ng paa. Okay, may side stand kill switch din tayo rito. Yung foot pegs para sa angkas, ito yung itsura niya. Parang sa PCX yung datingan niya. Ang ganda ng itsura. Dito may maliliit na details dito. Ma-appreciate mo yung mga ganitong design. Okay, dito matte finish. Sa gitna, may matte finish din tayo rito. Meron tayong utility hook. Pag di natin kailangan, pwede nating itago. Dito yung gas tank natin. Yung ating ignition is nakakiles, pero meron tayo ritong secret key or emergency key. Ayan.
So may USB charging port na rin pala tayo rito. Dalawa na rin yan, Type C and Type A. Okay. At sa ating panel, meron tayong digital panel at meron tayong mode and select. Ayan, or set. Meron tayong signal light, engine check, pag naka-oil check, ayan, engine check. ABS, yung kanyang gas tank. Temperature, pag naka-high beam, and traction control. Ayan. Sa handlebar, kita naman natin, ang ganda ng itsura ng handlebar na ito. Naka-upright position, may para tayong mga ano rito, carbon fiber finish, may emblem ng SYM. Yun nga, yung gaya na sabi ko, yung mga switches nila, parang ordinary plastic lang din na ginagamit ni SYM. Ayan, yung kanyang front brake, smooth naman. May hazard switch, kill switch. Naka-automatic on na yung ating ilaw dito pag nag-engine start tayo. Electric starter, yung grip natin dito makapit. Throttle, sobrang babaw. Meron din tayong flasher, high and low, signal light, busina. Ayan. So yung grip ang kapit na ito. Sa upuan, ito ang lapad. Ang kapal din ng foam na ginamit nila rito. So rider, ayan, may mga stitches din tayo rito. Dito rin. Dito rin sa side na to. So dito pa lang sa OBR ang lapad na ng foam na ginamit to. Tapos para tayong naka-camel back dito kasi pwedeng sumandal dito yung rider. Ang kapal oh, ganyan kakapal oh. Tapos sa ilalim, meron tayong helmet hook dito. Ang lawak din ng ating compartment. Ayan, nandito yung mga basic tools. Yung battery natin dito, yung signal, side mirror. Dito pala nilalagay yung battery. Ayan. Okay, sa side naman, meron tayong cruise sim, GT. May emblem tayo dyan na maganda. Premium yung datingan nito. And sa ating panggilid, meron tayong SYM dito na naka-emboss. Wala tayong kickstart dito. Naka-dual shock tayo rito, adjustable. Meron din tayo rito tire hugger. Naka-single disc brake, single path caliper, and CST na rin yung tires nya. Yung size naman dito ay 120/80 by 14. Naka-tubeless na rin tayo. So, eto naman, tinatanggal din to. Kung gusto nyo maglagay ng top box, ready na rin yan. Ito, metal. Okay, metal yan. So, malapad din yung ating grab bar. Naka-ready na rin tayo sa top box. Yung ating tail light is maganda rin. Kakaiba rin yung design. Signal light natin, andito sa side na to. Okay, ito yung pinaka-tail light nya. Reflector, may plate light na rin tayo rito. Ang lapad ng ating fender. Yung ating tambucho, napakalaki ng tambucho natin dito. Swing arm, mayroon din tayo rito. May ABS din tayo rito sa likod. Naka-radiator na rin tayo rito. At may cover na rin. Ayan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo at yung specification ng Cruise Sim GT150? Available po yan dito ng isang unit sa Mitsubishi Plaridel branch. So puntahan nyo na lang, sana nakatulong tong video na to. Ayos na ayos siya. So ayun na mga pasto, ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan, so kita ka na ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush.